Ako po si Belinda. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Bel. 3 linggo na akong paikot-ikot dito sa Maynila upang maghanap ng bagong trabaho. Bagong salta lang kasi ako sa lungsod na ito at sa kasamaang palad, hindi pa rin ako nakakahanap ng bagong trabaho. Nakikitira lang ako sa aking tiyahin kasama ang kanyang pamilya. At pag-uwi ko nga, masasabi kong hindi naging maganda ang bungad nila sa akin, lalo na ng aking tiya. Mukhang nagiging pabigat na yata ako sa kanila dahil mahigit 1 linggo na din mula nung huli akong nagbigay ng ambag sa pagkain at bayad sa inuupahan kong kwarto. Hoy Belinda, may tumatawag sa'yo dito sa telepono. Hinahanap ka. Ah, teka po tiya. Magbibihis lang po ako saglit. Nagtataka ako kasi wala naman akong binigyan ng telephone number namin. Isa pa, sino naman ang tatawag sa akin sa telepono? Hindi naman marunong gumamit nito ang mga magulang ko at kapatid ko sa probinsya. Hello? Sino po ito? Magandang umaga, Miss Belinda Magsaysay. Nabasa namin ang pinasa mong resume at masaya namin binabalita sa iyong nakapasa ka. Maaari ka nang magsimula sa Lunes, 9 AM ng umagang pasok mo. Po? Pero, paanong nakapasa? Wala naman po akong pinapasang resume. At isa pa, wala pa po akong pinupuntahang job interview. At isa pa, paanong nakapasa ako? Hindi naman ako nag-apply sa kanila. Well, that's all. Congratulations again. See you on Monday. Mukhang may na-hire ata ngayon ah. Biglang sabi ng tiya ko sa likod. Mukhang masama nga ang pakiramdam ko sa bagay na ito. Mukhang hindi nga ako ang nagpasa nitong resume ko, kundi ang tiya Marie ko. Dumating ang araw ng Lunes at handa na ako pumasok sa trabahong hindi ko naman pinag-applyan. Sa totoo lang, masaya na rin ako kasi kahit papano may papasukan na ako. Pero bakit unang kita ko palang sa aking pagtatrabahuhan? Parang may mali na. Bakit abandonadong bahay ang nasa tapat ko ngayon? Hindi kaya nagkamali sila ng sinend na address sa akin? Wika ko sa aking sarili. Tao po. Sinubukan kong pumasok sa loob, pero isang bagay lang ang naabutan ko pagbukas ko ng pinto. Isang lumang telepono na sa tingin ko ay matagal nang hindi nagagamit. Sa bandang tabi nito ay ang isang papel. Walang iba kundi ang aking resume. Agad ko namang tinawagan ng tiya ko at sinabing itigil na nila ang ginagawa nilang pangpaprank sa akin dahil hindi na nakakatuwa. Pinadala nila ako sa isang abandonadong lugar kung saan umaasa pa naman akong may isang trabaho naghihintay para sa akin. Ano? Wala naman akong pinapasang resume. At isa pa, bakit naman namin pakikialaman yung gamit mo na hindi nga ako marunong gumamit ng computer eh? Nang marinig ko yun, napaisip din ako. Tama ang tiya ko. Una sa lahat, paano nagkaroon dito ng print ng resume kung wala naman kaming computer at lalo ng printer sa bahay? Nagulat ako nang biglang nagring ng telepono. Upang masagot ang mga katanungan sa aking isipan, sinagot ko ito. Hello? Wala akong ibang narinig, kundi ang isang nakakakilabot na iyak ng babae, hindi mula sa telepono, kundi
sa likod ko. Noong 10 taong gulang pa lang ako, nagbakasyon ng buong pamilya namin sa Samar. Meron kaming bahay bakasyonan doon. At doon din nakatira ang isa kong tiyahin na si Tia Mariel. Unang bakasyon ko noon sa probinsya, kaya masaya ako buong biyahe namin papuntang Samar. Hindi lingid sa kaalaman ko na doon magsisimula ang bangungot sa buhay ko. Nakatulog ako noon sa biyahe. Ginising na lamang ako ni Mama nang makarating na kami sa aming bahay. Tumingin ako sa paligid at pinagmasdan ang napakaganda naming bakuran. Kitang-kita ko ang pag-aalaga dito ni Tia Mariel at madami din nakatanim na mga gulay. Meron kaming kalapit na bahay pero mas pumukaw sa atensyon ko ang katapat naming bahay na may kulay rosas ang pintura. Nakita ko mula sa bintana ng bahay na ito na may nakasilip na isang matandang babae. Ang laki mo na, Marie, parang dati lang baby ka pa nung huli kitang makita. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni tita mula sa likuran. Nginitian ko lang siya dahil hindi ko pa siya ganap na nakikilala. Isa pa, mahiyain din akong bata noon. At hindi ako pala salita, kaya mas pinili kong tumahimik sa tabi. Pinagmasdan ko ulit ang bahay sa tapat namin at nakitang nakasara na ang bintana nito. Kinagabihan, nagluto sila ng pakbet gamit ang gulay na nasa bakuran ni Tia. Isa lang ang masasabi ko, mas gugustuhin ko noong matulog na lang kaysa kumain. Isa sa mga bagay na kinaayawan ko ay ang pagkain ng gulay. Ayaw na ayaw kong kumakain ng gulay dahil bukod sa hindi ko gusto ang lasa nito, hindi ko din gusto ang itsura nito. Nagkunwari na lang akong tulog noon sa kwarto at kahit ilang beses nila akong gisingin, hindi ako nagpatinag sa pagkukunwari kong tulog. Hindi ako kakain ng gulay kahit anong mangyari. Yaan mo na, Albert. Mukhang pagod din si Marie galing sa biyahe. Pagtabihan na lang natin siya ng ulam. Sakaling magising siya. Rinig kong sabi ni Mama kay Papa. Kaya ang payat-payat ng batang yan. Hindi pala kain lalo na ng gulay. Narinig kong sabi ni Papa. Sinara na nila ang pinto at agad naman akong umupo para kunin sa backpack ko ang cookies na binaon ko pa mula sa Maynila. Habang kumakain, bigla akong nakaamoy ng kakaiba. Mukhang napakasarap ng niluluto ng kung sino mang nasa tapat ng bintana ko. Nang silipin ko, nakita ko bigla ang katapat naming bahay at mula sa bintana ng kwarto ko, nakita ko ang isang matanda na nagluluto sa kanyang kusina. May kasama siyang batang babae na kasing edad ko din. Nakaupo ito sa isang upuan katapat ng lamesa. Kitang-kita ko ang pagsandok ng matanda mula sa kaldero ng isang klase ng ulam na kulay itim. Naghanda din siya ng kanin at juice. Biglang kumalamang sikmura ko sa mga nakita ko. Gusto ko rin kumain ng kung anumang ulam na niluluto niya. Sumilip ako sa labas ng pintuan at nakita sila Mama at Tita na nagkukwentuhan. Dahan-dahan akong naglakad palabas at lumabas mula sa backdoor ng aming kusina. Gusto kong makita kung ano man ang niluluto ng matanda at kung bakit ganun kabango ang amoy nito. Nang makarating ako sa bahay ng matanda, sumilip ako at nakita siyang kumakain habang nakangiti. Kumakain din ang bata na kasama niya. Nainggit ako bigla. Buti pa sila, hindi gulay ang ulam nila.
At mukhang ang sarap-sarap pa ng kinakain nila. Bulong ko sa aking isipan. Biglang tumunog ng malakas ang kumakalam kong sikmura at sabay naman silang napatingin sa akin. Ngumiti sa akin ng matanda at tinanong ako kung gusto ko bang makisalo sa kanila. Agad kong tinanggap ang alok niya at masayang umupo katabi ng bata. Habang nagsasandok ang matanda, tumingin-tingin ako sa paligid at nakitang napakarami nitong manika na nakadisplay sa pader. Tinignan ko din ang batang katabi ko na nakatingin lang sa akin, ni hindi man lang itong umingiti o kumukurap. Parang isang manika, katulad ng mga manika na nakadisplay sa pader. Ito ang para sa'yo, iha. Kain ka na habang mainit pa, sabi sa akin ng matanda at inilapag niya sa harapan ko ang isang uri ng pagkain na sa tingin ko ay karne ng manok. Ano po yung ulam na to, Lola? Iyan ang special adobo ko. Masarap yan. Tikman mo na, iha, sabi sa akin ng matanda. Agad akong kumain at kung anong kinasarap ng amoy nito kanina, ganun din kasarap ang lasa nito nang tikman ko ang sabaw. Ako nga po pala si Marie. Ano po ang pangalan niyo, Lola? Ako si Lucinda. Tawagin mo na lang akong Lola Lucy, sabi sa akin ng matanda. Siya po. Ano pong pangalan niya? Tanong ko naman sa matanda. Ngumiti lang siya sa akin at di ako sinagot. Nagtaka ako, kaya tumingin ako sa batang katabi ko. Nagulat na lang ako nang makitang hindi na bata ang katabi ko, kundi isang manika. Hindi ko pinahalata ang gulat ko at bumalik sa pagkain. Ang kaso, unang kagat ko, tumigil ako sa pagmuya nang may kung anong matigas na bagay akong nahagat mula sa aking bibig. Nahihiya akong iluwa ito, lalo na nakatingin sa akin si Lola Lucy habang kumakain. Para bang hinihintay niya ako na lunukin ang unang kutsara ng karne na kinain ko. Ayokong isipin niya na hindi masarap ang niluto niya. Iinom sana ako ng juice nang makitang ubos na ang juice na nasa pitchel. Teka, ikukuha lang kita ng juice, iha, sabi sa akin ni Lola Lucy. Nang tumayo si Lola Lucy, agad kong niluwa ang nasa bibig ko. Nagulat ako nang makitang isa itong mata. Agad naman akong napatingin sa plato ko at nakitang iba na din ang nakalagay doon. Inuuod din ito at puno ng iba't ibang klase ng karne na hindi gugustuhin kainin ng sino man. Tumayo ako at sinilip si Lola Lucy na kumukuha ng juice sa refrigerator. Ngunit, imbis na si Lola Lucy ang makita ko, naabutan ko ang isang nakakatakot na nilalang na nakatalikod sa akin. Hawak-hawak ang pitchel. Agad akong tumakbo palabas at umiiyak na umuwi sa aming bahay. Ikinwento ko kay la mama ang nangyari at hindi makapaniwala si Tia sa kanyang narinig. Habang nagkukwento, biglang may kumatok sa aming bahay. Nang buksan ito ni Tia, bumungad sa amin ang isang babaeng umiiyak. Nagtatanong kung may nakita ba kaming batang babae. Pinakita nito ang larawan kina tita at mama. Nang makita ko ito, bigla akong namutla nang mapagtantong ito ang batang kasama ko kanina sa pagkain. Agad kaming lumabas para ituro kung saan ang bahay na tinutukoy ko. Ngunit, imbis na magandang bahay na may kulay rosas na pintura, ang makita namin, isang malaki at matandang puno lang ang nandoon. Hindi na namin nakita ulit ang batang babae na nawawala. Ang sabi ng mga taong nakatira malapit sa amin,
Nakuha na ito ng matanda na tinatawag kong Lola Lucy at nahulog sa patibong nito. Mabuti na lang hindi ko nilunok at itinuloy ang pagkain ng mga gabing iyon. Dahil kung nagawa kong kumain kahit isang kutsara lang ng adobo ni Lola Lucy o ng karne na nakalagay sa adobo niya, siguradong pati ako nasama na sa mga koleksyon na nakadikit sa pader. Nak, halika na dito, kakain na. Sigaw sa akin ni Mama mula sa kusina. Sige po, Ma. 9:00 na akong nakauwi sa bahay mula sa aming school. Nagkaroon kasi kami ng practice para sa nalalapit naming school festival. Ang sarap ng ulam namin ngayong gabi. Kaldereta. Sana, ganito lagi ang ulam namin sa bahay. Anak, kamusta na nga pala yung kaibigan mo si Rachel? Ah, si Rachel po ba, Ma? Ay, oo nga pala, si Rachel. Si Rachel de la Cruz na matalik kong kaibigan. Transfer siya sa school namin at napakabait niya sa akin. Siya lang ang bukod tanging naglakas loob na kumausap sa akin. Iniiwasan kasi ako ng classmates ko kasi kwento-kwento sa aming aswang daw ang magulang ko. Pero walang katotohanan ng bagay na yon. Masaya ako dahil naging kaibigan ko si Rachel. Ang balita ko po, Nay, ilang araw na daw pong nawawala si Rachel. Sabi ko sa nanay ko, ganun ba? Hindi kaya'y bumalik na ito sa Maynila? Imposible ang sinasabi sa akin ni nanay. Dahil maraming poster ang nagkalat sa amin simula nung mawala si Rachel nitong nakaraang Sabado. Nakakaawa naman siya, anak. Kaya nga po, Mama, malungkot kong sabi sa aking nanay. Pero napakinabangan naman natin siya, di ba? Opo, Nay. Napakasarap po ng ulam dahil sa kanya. Sabado ng gabi. Nina, saan ba tayo pupunta? Akala ko pupunta tayo sa bahay niyo. Bulong sa akin ni Rachel. Oo, dito nga ang bahay namin. Matabang kong sabi sa kanya. Pero nasa gitna tayo ng gubat. Wala namang... Rinig kong sigaw niya nang itulak ko siya at mahulog sa mga patibong na ginawa ko. Salamat, Rachel. Napakabuti mo sa akin. Dahil sa'yo, may uulamin na kami ng ilang linggo. Bulong ko sa aking isipan. Napangiti ako habang patuloy na kumakain kasama si Mama. Tao po! Nagulat ako sa isang mahinang katok mula sa aming pinto. Hello, Nina. Ang layo pala ng bahay niyo. Hindi mo naman sinabi sa akin. Ito nga pala yung hiniram kong note sa'yo, oh. Nay, ito nga po pala si Therese. Anak po ng may-ari ng karinderya. Ah, ganun ba, anak? O Therese, marami pang ulam dito. Dito ka na maghapunan. Wow, ang bango! Ang sarap siguro ng ulam niyo. Nakangiting sabi sa akin ni Therese. Umupo na siya at agad namang tumayo si nanay upang maghanda sa bago naming dating na bisita. Ang weird naman ng bahay niyo, Ninya. Ba't walang kuryente? Ang init-init naman dito. Hindi ko yan sinagot at tumingin lang sa kanya. Iha, ito para sa'yo, sabi ni nanay habang nilalapag ang kaldereta sa lamesa. Bigla namang lumaki ang mata ni Therese.
nang makita nito ang inihain sa kanyang harapan. Ano to? Nanginginig niyang sabi sa harap namin. Kaldereta yan, kainin mo na. Sagot ko naman sa kanya. Gulat naman siyang napatingin sa akin. Sabay ngiti. The best ka talaga, Nina. Sabi na eh. Kaya mo pala ako pinapapunta dito sa bahay nyo. Nakakagulat naman yung reaction mo. Sabi ko sa kanya. Syempre, minsan lang naman may mag-transfer sa atin, kaya minsan lang din tayo makakakain ng masarap. Napuno ng tawanan ang bahay namin ng gabing yun. Balita ko, may bago na naman daw transfer sa inyo, anak. Sabi sa akin ni nanay. Napangiti kaming dalawa ni Teres. Hindi na ako makapagantay sa susunod naming gagawin. Sa kabilang banda, Nakita ko na kung nasan siya nakatira. Talaga, Ace? Then let's proceed to our plan B. Kill the target, Nina, Therese, and the old Lucia. Okay. Dahil sila ang pumatay sa kapatid mong si Rachel. Ace de la Cruz. Ako po si Yula. Maaga pa lamang ay abala na kami ng aking lolo Cardo upang ihanda ang mga inihaw na aming ititinda pagsapit ng gabi. Si Lolo Cardo ay isang napakabait na tao. Tahimik lamang ito at palaging nakangiti. Nag-iiba lamang ang timpla ng kanyang mukha sa tuwing magtitinda kami ng ihaw sa bayan. Pag tayo'y nasa bayan na apo, huwag kang kakausap ng kahit sino Paalala niya sa akin. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon, sabay tulong sa pagtulak ng aming cart patungo sa bayan. Nang makarating na kami sa aming pwesto, nagsimula na kaming mag-ayos ng aming paninda. Ilang segundo pa lamang ay nagdagsaan na ang mga tao upang bumili sa amin. Kitang-kita ang pagkasabik sa kanilang mga mata. Ang pinakaunang naubos ay ang laman. Sumunod naman ang isaw. Kitang-kita ko ang saya ng mga taong bumibili sa amin. Tinignan ko naman ang lolo ko na seryoso sa pagtitinda. Bata, gusto mo? Alok sa akin ng isang dalaga sa kanyang hawak na inihaw. Umiling ako at hindi na itong kinausap muli dahil kung hindi, tiyak na pagagalitan ako ng lolo pag uwi namin ng bahay. Mahigpit kasing pinagbabawal ng lolo na kumausap ako ng tao, lalo na ng aming mga customer. Bagay na ipinagtataka ko dahil mukha namang silang mabait at palagi silang nakangiti sa akin. Nang maubos ang aming tindang inihaw, ay nagsimula na kaming mag-ayos at dali-daling umuwi sa aming bahay. Lolo, kanina po may dalagang nag-alok sa akin ng inihaw. Kwento ko sa aking lolo pagdating namin ng bahay. Tinanggap mo ba? Seryoso niyang sabi sa akin. Hindi po. Nakatungo ko ng mga sabi kay lolo. Ngumiti ito sa akin at hindi na muling nagsalita. Inutusan niya na rin akong matulog ng maaga sapagkat marami kaming ihahanda bukas na paninda. At dahil na rin sa pagod, nakatulog na rin ako ng maaga sa aking kwarto.
2:00 ng madaling araw nang bigla akong magising dahil sa ilang mahinang pagpukpok. Pumunta ako sa kwarto ng lolo upang sabihin sana ito, ngunit wala siya roon. Napatingin ako bigla sa tapat naming kubo kung saan naroroon ang tambakan ng aming mga lumang gamit. Dito nanggagaling ang ilang tunog na aking narinig. Kailanman, hindi pa ako nakakapasok sa loob nito. Bilin kasi sa akin ng lolo na wag akong papasok dito. Kinuha ko ang lampara at lumabas upang silipin ang loob ng maliit na kubo. Sinubukan ko namang buksan ang pintuan, ngunit nakasara ito. Naisip ko na lamang na sumilip sa isang butas at nakita si lolo na nakatalikod. Si Lolo ba yun? Ano kayang ginagawa niya ng ganitong oras? Tanong ko sa aking isipan. Ilang segundo pa ay umalis si lolo sa kanyang pwesto at doon ko lang nakita ang kanyang ginagawa. May hawak siyang kutsilyo at puno ng dugo ang kanyang mga kamay. Mas lalo akong natakot nang makita ko ang lamesa na puno ng hiniwang karne. Maingat niya itong inilalagay sa katabing icebox. Teka, iyon ang hinahanda namin tuwing umaga upang itinda sa bayan Napatigil ako sa pag-iisip nang nakitang tapos na si lolo at handa nang lumabas ng kubo. Wala sa sarili akong napatakbo pabalik ng aking kwarto at nagkunwaring tulog. Pinagpapawisan ako ng malamig dahil sa takot na aking nadarama ng mga sandaling iyon. Yung kasera, nakalimutan kong patayin. Sabi ko sa aking isipan. Bigla namang pumasok si lolo sa loob ng aking kwarto at hinuwakan ako sa balikat. Alam kong gising ka, apo. Mahinang sabi niya sa akin. Oras na siguro para malaman mong lahat. Agad naman akong napatingin sa kanya at nagsimula na siyang magkwento sa akin. Nagising ako ng walang sapat na tulog dahil sa lahat ng aking nalaman. Gayunpaman, tumulong pa rin ako sa paghahanda ng paninda kahit lingid sa aking kaalaman na karne ito ng tao. Nagpunta kami sa bayan ng mas maaga pa kaysa sa oras na nakagawian namin noon. At gaya ng dati, tahimik lang kami ng lolo nang biglang may lumapit sa akin upang alukin ako ng pagkain. Bigla ko namang naalala ang kwento sa akin ni lolo nang gabing nakita ko siya sa kubo. Hindi kita tunay na apo. Paninimula niya. Ibinigay ka lamang sa akin ng kapitan noong 5 taong gulang ka pa lamang. Sabi niya sa akin at nagsimula na siyang umiyak. Nalaman ko na 5 kaming bata ang inalagaan ni lolo noon at ako ang pinakabata sa amin at ang mga nauna sa akin, wala na sila. Sabi sa akin ni lolo. Paano po sila namatay? Tanong ko naman kay lolo. Malungkot naman siyang tumingin patungo sa icebox na hawak niya. Tsaka ako naliwanagan sa lahat. Bumalik na lang ang ulirat ko nang muli akong tinanong ng babae. Ano, gusto mo ba? Tinignan ko lang sa mga mata ang babae at hindi pa rin ito kinausap. Ngumiti lang siya sa akin, sabay kain ng hawak niyang isaw sa aking harapan. Kitang-kita ko ang paghaba ng matutulis niyang ngipin. Napayuko lang ako at napapikit ng mariin. Hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng aking nalaman, kahit nasa harapan ko na ang pruweba. Apo, kahit anong mangyari, wag na wag mo silang kakausapin ha. Ayon kay lolo, iyon lang ang paraan upang makaligtas kami. Pero, paano po pag naubos na ang karne? Tanong ko kay lolo, ngunit imbis na sagot ang aking marinig, mahigpit lamang niya akong niyakap. Ang ibig sabihin, anumang oras, pag naubos nila ang karne, maaring ako naman ang isunod nila. Nababaliw kong sabi sa aking isipan. Napatigil ako nang makita si Lolo Cardong umiiyak. Nagtaka akong saglit, ngunit bigla ko ring napansin
Naubos na ang paninda naming ihaw at kailangan pa namin ng mga karneng ihahain sa harap ng mga aswang na naghihintay sa aming harapan. Nanginginig akong nakatago sa likod ng puno habang rinig ko ang mabibilis na yapak ng mga nilalang na humahabol sa akin. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng aking puso habang hawak ko ang isang klase ng likido na binigay sa akin ni Lolo Cardo bago niya ako itakas kanina. Apo, takbo! Sigaw sa akin ni Lolo Cardo pagkatapos niyang ihagis sa mga aswang ang nagbabagang uling sa aming ihawan. Dalihin mo to at tumakas ka na dito. Ibigay mo to sa lalaking may kulay abong buhok. Pero saan ko po siya hahanapin? Sa pinakamalaking puno ng Nara, malapit sa sapa doon sa dulo ng bayan kung saan sumisikat ang araw. Turo niya sa direksyon na aking tatahakin. Kinuha naman ni Lolo ang isang patalim sa ilalim ng cart. Nagawa kong tumakas mag-isa habang si Lolo ay nakikipaglaban sa mga aswang upang hindi ako malapitan. Kahit na nakalayo na ako sa aming pwesto, kitang-kita ko kung paano siya lumaban sa mga aswang. Lumingon pa siya sa akin ng nakangiti habang umiiyak. Salamat, Lolo. Mahinang sambit ko habang nakatingin sa kanya at patuloy ng tumakbo. Narinig ko pa ang malakas niyang sigaw nang makalayo na ako. Pinigilan ko ang pagtulo ng aking luha dahil kailangan kong makalayo sa aming lugar hanggang sa makita ko ang hinahanap ko. Ang lalaki may kulay abong buhok. Kailangan ko tong maibigay sa kanya. 3 oras na akong tumatakbo mula kanina at sa di inaasahang pagkakataon, nasundan ako ng mga aswang na nais akong gawing pagkain. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makita ko ang puno ng Nara na hinahanap ko na malapit sa sapa. Tiningnan ko ang paligid at naghanap ng pagtataguan. Hanggang ngayon, madilim pa rin. At kahit alam kong malapit na ang pagsikat ng araw, ramdam kong hindi na ako maaabutan nito. Iyon nga ang nangyari at hanggang ngayon, nandito ako nakatago sa likod ng puno ng Nara. Nang maharinig ako ng mga yapak mula sa aking likuran. Bata, nasan ka na? Halika, maglalaro tayo. Bibilang ako ng 5. Pag di ka pa lumabas, akong hahanap sa'yo. 1, 2, 3, 4, Nagulat ako nang biglang tumahimik ang paligid. Hindi na natuloy ng nilalang na yon ang pagbibilang. Pumikit ako ng mariin at naghintay sa susunod na mangyayari. Nang biglang may humawak sa magkabila kong balikat. Yula? Ikaw ba si Yula? Ayos ka lang ba? Pagdilat ko, nakita ko ang lalaking kanina ko pa hinahanap. Ang lalaking may kulay abong buhok. Nasisikatan siya ng araw. Kitang-kita ko ang matatamis niyang pagngiti sa akin. Tumayo siya at inabot niya sa akin ang kanyang kamay. Habang nakaupo pa rin ako sa lupa. Tinanggap ko naman ang kanyang kamay at tumayo na kaming dalawa. Kanina, may mga humahabol po sa akin. Kinakabahan kong sabi sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin, sabay turo sa aking likuran. Nagulat ako pagtalikod ko. Nakita ko ang mga aswang na wala ng buhay. Inabot niyang muli ang kamay niya sa harapan ko. Nagtaka akong saglit at napatawa naman siya ng mahina. Sabay turo sa bote na hawak ko. Nahihiya ko namang binigay sa kanya ang maliit na lagayan.
Nilagay niya ito sa kanyang bulsa at tumingin muli sa akin. Alam mo, kaedad mo na sana yung kapatid ko. May kapatid po kayo? Oo, pero wala na siya. Seryoso at malungkot niyang sabi sa akin. Natahimik ako nang marinig ang sinabi niya. Nagulat na lang ako nang hinawakan niya ang kamay ko. Kuya? Huli na nang maramdaman ko ang mabilis naming pagtakbo. Narinig ko naman ang isang malakas na pagsabog sa aming likuran. At paglingon ko, nakita kong nasusunog ang buong bayan mula sa aming pwesto. Nagulat ako at napasigaw sa nakita ko. Natawa naman siya sa akin habang patuloy kaming tumatakbo. Ako nga pala si Ace de la Cruz. Pakilala niya sa akin. Salamat po, Kuya Ace. Sabi ko naman sa kanya. Tara Yula, sumama ka sa akin. Mas binilisan pa niya ang pagtakbo habang hawak niya pa rin ang kamay ko. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero isang bagay lang ang alam ko. Mula ngayon, ligtas na ako. Nung bata pa ako, madalas ako maglaro sa tabi ng sapa. Yun na lang kasi ang tanging paraan upang makaiwas ako sa mga iniuutos sa akin ni nanay. Anton! Rinig kong sigaw ni nanay. Nagulat ako nang makita ko siya sa aking harapan, dala ang isang malaking pamalo. Di ba sabi ko sa'yo wag kang lalabas ng bahay dahil may iutos ako sa'yo? Pagalit niya sa akin. Pasensya na po, Nay. Di na po mauulit. Sabay takbo ko patungo sa aming bahay. Habang tumatakbo, nadaanan ko ang tindahan ni Aling Mercy. Magiliw siyang ngumiti sa akin. O Anton, mukhang tumakas ka na naman sa inyong bahay. Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo. Hindi ako dito sumagot at patakbong dumiretso patungo sa aming bahay. Oh, pag-abot sa akin ni nanay ng isang perasong papel. Nandyan na lahat ng bibilihin mo. Utangin mo muna kay Aling Mercy yan ah. Pero po, Nay, di ba may mga utang pa po tayo sa kanya? Kinakabahan ko ang sabi sa kanya. Ba't sumasagot ka pa? Dalian mo nga! Kunin mo na yan doon. Alam mo namang mabait si Aling Mercy at isa pa utu-utu yun. Sigurado akong pagbibigyan ka niya. Inis na sabi sa akin ni nanay. Wala akong ibang nagawa kundi tumakbo papunta sa tindahan ni Aling Mercy. Nahihiya ako dahil walang ibang ginawa si nanay kundi ang umutang. Ang perang pinapadala ni tatay mula sa Maynila ay winawaldas niya sa patayaan. Pabili po. Mahina akong pagsigaw kasabay ng pagkatok. O Anton, bibili ka? Sabi po ni Nanay, utang daw po muna. Nahihiya akong sabi kay Aling Mercy. Ganun ba? Sige lang, akin na listahan mo. Sabi niya sa akin. Pagkalipas ng ilang minuto, inabot niya na sa akin ang isang plastic. Napatigil siya sa pag-abot nang makita niya ang kamay ko at ang brasong puno ng mga pasa at sugat. Anton, binubugbog ka ba ng nanay mo? Nag-aalala niyang sabi sa akin. Hindi ako sumagot at kinuha na lamang ang inutang na pagkain. Sabay takbo palayo. Lumingon ako saglit at nakita ang malungkot na mukha ni Aling Mercy. Dumaan ang ilang araw at naulit ang pangyayaring yun. Kahit nakakahiya at paulit-ulit, bumabalik pa rin ako sa tindahan upang umutang.
dahil kung hindi ako susunod ay sasaktan ako ni nanay. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Sabi sa akin ni Aling Mercy. Napatingin ako sa kanyang muka at dun ko lang napansin na maganda ito kahit na may katandaan na. At gaya ng dati, tinignan ko lang siya, sabay takbo pauwi sa amin. Paulit-ulit lang ang pangyayaring yun hanggang sa isang gabi. Hoy Anton! Nagising ako sa isang malakas na hampas ni nanay sa aking likuran. Nagulat ako nang makitang galit na galit ito sa akin. Napatingin naman ako sa orasan at nakitang 11 PM na ng gabi. Nasaan na yung pera ko dito sa cabinet? Kinuha mo bang bata ka? Hindi po, Nay. Hindi po ako kumuha nun. Baka po si ate. Anong ako? Hindi kaya akong kumuha? Sabi ni ate, sabay ngiti habang patuloy akong pinapalo ni nanay. Matapos kitang kupkupin, ito yung igaganti mo sa akin? Sigaw niya sa akin. Nagulat ako sa mga sinabi niya at wala sa sariling tumakbo palabas. Nakasunod pa rin sa likod ko si nanay, dala-dala ang isang pamalo. Nakita ko bigla ang isang bahay di kalayuan. May nakabukas pa ditong ilaw. Napagtanto kong tindahan ito ni Aling Mercy. Kumatok ako sa pinto at pinagbuksan ako ni Aling Mercy. Pinapasok niya ako sa loob ng tindahan at nang marinig namin ang sigaw ni nanay, nagmakaawa akong itago muna ako dahil sasaktan na naman ako ng nanay. Tumango naman si Aling Mercy bilang pagsang-ayon at agad na napatingin sa isang malaking itim na lagayan. Pinuksan niya ito at pinapasok ako sa loob. Dito ka muna, Anton, ha? Kahit anong marinig mo, huwag kang gagawa ng ingay, ha? Opo, salamat po, Aling Mercy. Nanginginig kong sabi. Sinara na niya ang lagayan at narinig ko pa ang malakas na pagsigaw ni nanay mula sa labas at ang pagkausap ni Aling Mercy mula rito. Naramdaman ko naman ang lamig sa loob ng lagayan na kinalalagyan ko. Wala akong makita dahil madilim sa loob. Masikip din dito kaya nagulat ako nang bigla akong may masanggi. Mabuti na lamang at agad ko itong nasalo. Ano yun? Tinatago mo ba si Anton sa loob? Hoy Anton! Lumabas ka nga ditong magnanakaw ka! Rinig kong sigaw ni nanay mula sa labas. Natakot ako at niyakap ang bagay na hawak-hawak ko. Sana di malaman ni nanay na nandito ako. Sabi ko sa aking isipan. Maya-maya, tumahimik bigla sa labas. At ilang segundo ang lumipas, bumukas na din ang takip ng kinalalagyan kong refrigerator. Bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Aling Mercy. Diba sabi ko sa'yo, huwag kang maingay? Nakangiti niyang sabi sa akin. Sorry po, may nasagi po kasi ako kanina. Ito po oh. Sabi ko naman sa kanya. Akmang iaabot ko na sana ang aking hawak nang mapagtantong isa pala itong braso at kamay ng tao. Takot ko itong nabitawan at agad akong napatingin kay Aling Mercy. Doon ko lang din napansin na may bahid ng mga dugo ang kanyang mukha at ang nakakatakot niyang pagngiti sa akin. Ako po si Bianca. Kasalukuyan ako nagtatrabaho bilang crew sa isang sikat na fast food chain dito sa aming bayan na kung tawagin ay Jollibee.
Sikat ang kainan na ito lalo na sa mga kabataan. Ang madalas nilang orderin sa amin ay ang fried chicken o mas kilala sa tawag na Chicken Joy, pati na din ang Jolly Spaghetti, fries at sundae. Masaya naman ako dahil ito ang una kong trabaho. Pero ang kasiyahan kong ito ay hindi rin naman nagtagal. Tandang-tanda ko pa, huling buwan yun ng Setyembre. Napag-utusan ako ng aming manager na mag-night shift. May sakit kasi ang isa kong katrabaho na si Dana. 3 lang kaming nasa night shift ng mga gabing yun. Ako, si Ben, at si Pam. Hindi na ako dito tumanggi, lalo na't hindi naman mabigat ang trabaho ko. Dahil wala naman masyado kumakain sa amin ng ganong oras. Habang nagmumuni-muni ako, nagulat ako nang biglang tumunog ang relo ko. 3:00 na pala ng madaling araw. 2 customer na lang ang kumakain sa amin at mukhang patapos na ang mga ito. At nang makaalis sila, agad ko namang nilinis ang kanilang table. Hindi pa man ako natatapos sa paglilinis nang biglang may pumasok. "Welcome to the Jollibee!" Masigla akong sabi sa mga ito. Isang matandang babae na may kasamang batang babae na sa tingin ko ay nasa 6 na taong gulang pa lamang. Umorder na ang mga ito at pagkatapos, umupo sila sa may bandang dulo. Nagtataka naman namin silang tinignan ni Pam. Hindi kasi namin inaasahan na may kakain pa pala sa Jollibee ng ganitong oras. "O Bianca, pakibigay nga itong fries. Nakalimutan kong isama sa order nila kanina eh." Biglang sabi sa akin ni Ben na kakalabas lang mula sa kitchen. Kinuha ko naman ang tray na may lamang fries. Tsaka dumiretso na sa table ng aming customer. "Hello po, ito na po ang Jolly Fries." Sabay lapag ko ng order sa kanilang table. Nakita ko naman ang batang kasama ng matanda na nakatingin sa akin ng malalim. Madilim sa parte ng kanilang pwesto, pero kitang-kita ko ang pagkatitig sa akin ng bata. Hindi ko yun pinansin at tumalikod na. Ngunit, bigla namang kumapit ang bata sa laylayan ng aking uniform. Tinanong ko kung ano ang kanyang gusto, pero bumuka lang ang kanyang bibig at walang lumabas na anumang tinig mula dito. "Pasensya ka na, iha. Masyadong malikot yung apo ko." Biglang sabi sa akin ng matandang babae. Okay lang po yun. Enjoy your meal po." Sabi ko naman dito. Nang mga oras na yun, kahit nakalayo na ako sa kanilang pwesto, patuloy pa ding bumabagabag sa aking isipan ang mga tingin sa akin ng batang babae. Naputol naman ang aking pag-iisip nang may biglang pumasok na bagong customer. Isang lalaki na sa tingin ko ay nasa 25 years old. Nakasuot ito ng itim na jacket at naka-hoodie. Umorder ito sa amin ng yum burger at isang Coke float. At gaya ng naunang customer, umupo rin ito sa dulong parte ng Jollibee. Ang weird, no? Trip yata nila doon sa pwestong yun. Ang lakas siguro ng aircon doon. Nagulat ako nang biglang nagsalita si Pam. Napatango na lang ako sa kanya bilang pagsang-ayon. 3:40 AM na, ngunit hindi pa rin natatapos ang pagkain ng mga customer namin. Naisipan kong linisin ang comfort room kaya nagpaalam muna ako kay Pam upang maglinis. Habang naglilinis ako ng inidoro, narinig ko ang pagbukas ng pinto ng CR. "Ma'am, wait lang po barado po kasi itong bowl." Sabi ko dito. Isang nakabibinging katahimikan ang naganap pagkatapos kong magsalita sa taong pumasok sa CR. Pinagpatuloy ko na lang ang paglilinis nang biglang may umiyak sa likod ko. Pagtalikod ko, nakita ko ang batang babae na kasama kanina ng matanda. "Anong
problema? Okay ka lang ba? Sorry kung natagalin ako maglinis ha. Barado kasi. Umiyak lang ito ng umiyak at bumubuka ang kanyang mga bibig pero walang lumalabas na anumang tinig. Bigla namang may kumatok sa pinto ng CR. Pilit nitong binubuksan ng doorknob. Nagtago naman ang batang babae sa aking likuran. Angelica, ako? Nandiyan ka ba? Halina, uwi na tayo. Narinig kong boses mula sa pinto. Sa tingin ko ay boses ito ng matandang babae na customer namin kanina. Humigpit naman ang kapit sa akin ng batang babae na nagngangalang Angelica na ngayon ay nasa likod ko. Angelica, uuwi na daw kayo ng lola mo. Sabi ko dito. Patuloy pa rin sa pag-iyak ang bata, kaya naman natunugan na ako na may mali na sa nangyayari. Angelica, halika na. Biglang ulit ng matandang babae na ngayon ay nakapasok na sa loob ng CR. Sumabay naman ako sa paglabas nang biglang harangin kami ng isang lalaking customer din namin kanina. Nagulat ako nung tutukan nito ng baril ang matandang babae. Kasabay nito ang pagkuha niya sa batang babae at sa akin. Nagulat kaming lahat sa loob ng Jollibee at walang nagtangkang gumalaw. Miss, tumawag ka ng pulis. Biglang sabi sa akin ng lalaki. Nagtataka kong tinawagan ng pulis. Kasabay nito ang mabilis na pagtakbo ng matandang babae palabas ng pinto ng Jollibee. At gulat naming lahat na saksihan ang pagbabago ng anyo ng matandang babae kasabay ang paglaho nito sa dilim. Ilang minuto pa ay biglang dumating ang mga pulis na tinawagan ko kanina. Hindi niyo ba nahahalata? Sabi sa amin ng lalaking customer na tumutok ng baril sa matanda kanina. Ang ano po? Tanong naman namin lahat dito. Hindi tunay na lola ng bata ang matandang kasama natin kanina dito. Sambit naman ito. Nagulat kaming lahat sa nalaman namin na isa pala siyang detective at hawak niya ang kasong tungkol sa mga nawawalang bata dito sa aming bayan. Pero bakit po hindi nagsasalita ang bata? O sumigaw man lang para humingi ng tulong? Tanong naman namin dito. Hindi niyo ba talaga napapansin? Ang batang yun? Sabay turo niya kay Angelica na nasa ambulansya. Wala na siyang dila. Pinutol ng matandang yun na kumuha sa kanya kanina. Nabigla kaming lahat sa natuklasan namin. Kaya pala, kahit anong buka ng bibig kanina ng bata sa akin, ay walang lumalabas na tinig mula dito. Nalaman din namin lahat na madami nang naging biktima ang matanda at ang lahat ng batang natatagpo ang walang buhay ay walang dila o mata. Jollibee. Jollibee ang pinangaakit ng matandang yun sa mga batang bibiktimahin niya. Iha, gusto mo ba ng Jollibee? Opo, gusto ko po kumain ng Jollibee at fries. O sige, halika, sumama ka sa akin saglit. Magpapaalam po muna ako kay mama. Wag na, malapit lang yun dito eh. Mabilis lang tayo. Talaga po? Sige po, sasama po ako sa inyo sa Jollibee. Ako po si Carlo. 3 taong gulang ako noon. Simula nang maulila ako dahil sa aksidente kung saan namatay ang mga magulang ko. Hindi naging madali dahil
Sa murang edad pa lamang, hindi ko na naranasan magkaroon ng nanay at tatay. Pero kahit ganun, masaya ako dahil marami akong naging kalaro dito sa bahay ampunan. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat nang inampon ako ng isang ginang. "Siya na bang napili mo?" sabi ni Miss Jean. "Oo, siya na nga," sabi naman ng ginang, sabay lumapit sa akin. "Iho, anong pangalan mo?" tanong sa akin ng ginang. Ako po si Carlo. Sabi ko naman sa kanya, "Carlo? Ako nga pala si Gina. Simula ngayon, tatawagin mo na akong Mama Gina." Nagulat ako sa narinig ko, tsaka ko naisip na may aampo na sa akin at magkakaroon na ako ng bagong magulang. Hindi ko napigilan ang sarili ko, kaya nayakap ko siya. Umalis kami sa bahay ampunan at nakapagpaalam ng maayos sa aking mga kaibigan at sa mga nag-alaga sa akin doon. Nang makarating kami sa bahay ni Mama Gina, nakita ko ang napakaganda niyang tirahan. Napakadami ding mga pagkain sa lamesa ang nakahanda para sa akin. Binigyan niya din ako ng isang asul na teddy bear. Ang saya-saya ko kasi may nanay na ako ngayon. Bago matapos ang araw, nagpicture kaming dalawa habang hawak ko ang teddy bear na iniregalo niya sa akin. Pero kahit na masaya kami palagi, maraming mga pagkain at marami akong natatanggap na laruan, may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Dahil pagsapit ng gabi, matapos ang isang linggong pag-ampon sa akin ni Mama Gina, palagi ko siyang naaabutang umiiyak sa kanyang silid. Kung minsan, sisilipin ko siya sa kanyang kwarto at nakikita ko siyang nakatulala sa bintana. Nakakatakot, oo, natatakot ako. Ibang-iba siya sa masayahing Mama Gina na nakikita ko sa tuwing umaga. Kung minsan, habang natutulog, nakikita ko siyang nakatayo sa tapat ng aking higaan, sabay aalis. Okay lang kaya si Mama? Bulong ko sa aking isipan. Masaya kami sa umaga, pero tuwing sasapit ang gabi, naririnig ko na naman ang pag-iyak ni Mama. Isang gabi, lumapit ako sa pintuan upang pagmasdan siya. Nakita ko siyang nakatulala sa bintana, ngunit sa unang pagkakataon, napagtanto ko na hindi siya sa bintana nakatingin, kundi sa malaking kabinet, nakatabi ng bintana sa kanyang kwarto. Napaisip akong bigla, ano kayang laman ng kabinet na yun? At bakit palaging umiiyak si Mama? Hindi na kinaya ng takot na nadarama ko kung bakit gano'n na lang ang pag-iyak ni Mama Gina sa tuwing gabi. Kaya naisipan kong pumasok sa kanyang silid habang naglilinis siya sa bakuran. Binuksan ko ang kabinet at nakitang wala itong ibang laman kundi ang mga damit ni Mama Gina. Isasara ko na sana to nang biglang may humarang dito na matigas na bagay. Binuksan ko itong muli at nahulog ang bagay na humaharang sa pintuan ng kabinet. Aabutin ko sana mula sa lapag nang biglang makita kong isa itong buto. Hindi lamang basta buto dahil hugis kamay ito. Natakot ako at napaurong hanggang sa masagi ko ang kumpol ng damit ni Mama na nakatupi sa kanyang kabinet. Dito ko na nakita ang mga buto na nakatago sa ilalim nito. Nakita ko din ang mga nakadikit sa loob ng kabinet, kaya inusog ko ang mga damit na nakasampay sa hanger. Nakita ko ang koleksyon ng larawan na nakadikit doon. Mga batang kasing edad ko, kasama si Mama Gina. Lahat sila hawak ang teddy bear na katulad sa akin, kulay asul. Nanginginig akong napaupo sa sahig dahil sa mga nakita ko. Isa lang naman ang ibig sabihin nito at alam kong
Mga buto ito ng bata na nasa larawan. Ibig sabihin din ba nito, si Mama Gina rin ang gumawa nito sa kanila? Narinig ko ang mga hakbang patungo sa kwarto ni Mama Gina, kaya agad akong nagtago sa kanyang cabinet. Sumilip ako mula sa cabinet na pinagtataguan ko. Umupo siya sa kanyang higaan at nakitang umiiyak na naman siya habang nakalagay ang mga kamay niya sa kanyang mukha. Kung si Mama Gina nga ang pumapatay sa mga bata, bakit naman siya iiyak? Tanong ko sa aking isipan. Napatigil na lang ako nang marinig siyang humahagik-gik. Tinignan ko siya ng mabuti at nakita ko ng mas malinaw at malapitan na hindi umiiyak si Mama, kundi tumatawa ito ng nakakatakot. May hawak-hawak siyang isang peraso ng papel sa kanyang kamay. Nakatingin siya dito habang nababaliw na umiiyak tawa. Nakakatakot. Natatakot ako habang nakatago sa loob ng cabinet. Carlo, anak? Rinig kong kausap ni Mama sa larawan. Parang tumigil ang tibok ng puso ko sa takot nang marinig ko ang pangalan ko. Malapit ka nang maging isa sa mga koleksyon ko. Malapit mo nang makasama ang iba mong mga kapatid na nasa cabinet. Ibinaba ni Mama ang hawak niyang papel, tsaka lumabas ng silid. Nagmamadali rin akong lumabas ng kanyang silid, dahil baka maabutan niya ako. Tatakas ako ngayong gabi. Sabi ko sa aking sarili. Kaso, nakuha ng atensyon ko ang hawak na papel ni Mama kanina. Ito ang larawan namin noong unang araw na inampun niya ako sa bahay ampunan. Kinuha ko ito at tahimik akong pumunta sa pintuan palabas ng bahay. Handa na sana akong lumabas ng bahay nang makita ko ang anino mula sa tao na nasa aking likuran. Carlo, saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Mama Gina. Hindi ako sumagot at nanginginig kong pilit na binubuksan ang pintuan. Hindi ko ito mabuksan. Napatingin ako sa itaas at nakitang napakaraming kandado na nakalagay sa pintuan. Kaya, tumakbo ako ng napakabilis papunta sa silid ni Mama at tinalon ang nakabukas na bintana. Mula doon, lumabas ako at tumakbo ng napakabilis. At hindi na muling tumingin pabalik ng bahay na aking pinagmulan. Thea? Siya nga pala ang magiging bago mong mama. Hi Thea, ako nga pala si Gina. Tawagin mo kong Mama Gina.